guys, gagawa tayo ng brownies for today's video. So ito na guys, inuumpisahan ko na since nagmelt na yung butter ko na stock dito sa bahay. So ayan. Nakapag-melt na, pag na-melt na to, lalagay ko na yung Ito guys, recipe na to is ginaya ko yung recipe ni Chef Obang. Kasi si Chef Obang yung madalas kung kilala nyo si Chef Obang guys, kung napapanood nyo siya. Siya yung madalas kong pinapanood kasi feeling ko yung mga recipe niya is napakabilis lang gawin. So kapag gusto nyo magluto, ayan, follow nyo din guys si Chef Obang o kaya try nyo din i-watch yung video niya. So ito na, melt na yung ating butter. So lagyan ko na ng sugar guys. Ayan, tapos ipapamelt ko lang dito itong sugar. Low fire lang siya guys, mahina lang yung apoy para hindi masunog yung ating butter. Yan, sa hanggang ma-melt yung sugar guys. Kailangan ma-melt yung sugar. Naisip ko kasing gumawa nito guys dahil libangan din. Makapaglibang din. Alam mo naman, ang pagluluto is nakakalibang din minsan. So ayan. Nagre-request sila kasi sa akin ng merienda. Kaso puto naman ang gusto nila. Sabi ko, para maiba naman. Parang gusto kong gawin yung yung niluto ni Chef Obang na no-bake na brownies. Ayan. So, ayan. Ganyan na yung sugar natin, guys. So, pwede na natin ilagay yung Meron ako ditong cocoa. Cocoa. May, from Ricoa. So, ayan. Meron tayong cocoa or cocoa. So, ayan. So, hindi ko ilalahat. Titira ako. Para pag naisipan kong gumawa ng champurado, diba? Pero, pwede naman idagdag dito yan kapag if ever kailangan. So, ayan guys. Tapos, meron din ako ditong chocolate droplets. Ayan. Chocolate droplets. Lagay din natin. Pero hindi ko ilalahat para may pang toppings tayo. Ayan. So, matunaw lang din siya. Tunawin natin siya. Ayan. So, tunaw na. Ayan. Para hindi lang mamumuo. So, ayan guys. Nag-melt na yung ating chocolate. So, i-add na natin yung ating flour o yung harina. Meron ako ditong all-purpose flour. I-add na natin. So, pwede ko na itong ilahat. Ayan. Patayin ko muna yung apoy guys. Para ma-mix muna natin na maigi. So, pag ganito na guys, pwede na nating i-add yung itlog. Then, mix natin. Mix na maigi.
So, pwede na nating i-open ulit yung apoy. Then, continue mixing to guys. Kailangan halo ng halo. So, ayan. So, kung kayo naman guys, kung gusto niyo pang matuto, ang pinaka-favorite ko kasi talaga na baker is si Anna Olson. Kung yung mga may nanonood sa inyo dyan ng mga English, cooking show, or si Anna Olson, ang aking favorite na chef or baker. Ayan, napakagaling niya guys. So, malapit na siya guys. Malapit na siya sa katotohanan. Malapit na siyang maging brownies talaga. So, kanina guys, nagdagdag ako ng konting butter. Konti lang naman. Para mas lalo siyang ayan. Malapit na siyang maluto. Tsaka yung apoy nyo guys, is low fire lang para hindi masunog. Ayan. So, try ko kung kung may mabili na peanut para may mailagay tayo. So, dapat maano yung consistency niya. May nahuhulog na. Ganyan. Para maging fluffy siya. Ayan. No bake lang ako guys kasi wala naman akong oven dito. At saka napakagaling ng recipe ni Chef Obang. Nakakatulong talaga siya guys sa mga walang oven naman. So, ayan. Actually, sa province, nakakapag-bake-bake din ako ng macarons, cupcakes. Ayan, nag-bake na rin ako ng yellow cakes. So, ayan. Pero maganda to, recipe ni Chef Obang. Na, kailangan talagang halong-halo. Ayan, siguro mga 8 minutes pa guys na paghahalo. Then, good to go na tong ating no-bake oven brownies. So, ayan guys, pwede na to. Pwede na siguro, tikman nga natin. Pwede na.
So, pwede na siya. Palamigin ko lang ng konti guys bago ko ilagay yung peanut. Ito siya. So, nakapagpabili pala ako guys ng mani. Ito. Ilalagay din natin siya. Yung ganitong mani guys sa tindahan, pwede na to. Ayan. Happy. Para masaya, diba? So, ipo-food processor ko siya guys kasi buo-buo. Yan. May food processor ako. Food processor lang natin. Para ano. So, ayan guys, okay na. Huwag masyadong, huwag masyadong pino. So, carry na yan. Mga parang bits-bits lang. Ay, yung pisito naman guys. Ayan. So, hindi ko na ilalahat yun. Carry na yan. So, pwede na nating i-mix dito sa ating no-bake brownies. Ayan. Tapos, mamaya is ilalagay ko na siya sa container. Tapos, pwede ko pa siyang itoppings ng natitirang chocolate droplets, guys. Ayan. So, lagay na natin siya sa container. Para, pwede rin to guys, pwede rin tong, mas masarap siguro kung mailagay siya sa, sa chiller. Ayan. Para malamig-lamig, no? Parang cake lang, mas masarap kainin pag medyo malamig. Diba? So, to. Pwede na tong ating brownies. Tapos, assemble na natin siya dun sa container natin. So, dito na natin siya ilagay, guys. Then, i-assemble natin yan. Oops. Then, i-assemble natin siya ng ganito, guys. Mapit-pit. Bagay, pit-pit natin siya. So, pit-pit na natin siya dito, guys. So, i-flatten na natin guys yung ating brownies. Ayan. Flatten natin. Para pag hiniwa natin is maganda yung niya. Yung presentation niya. Diba? Siya. Mainit pa, so hindi ko mailagay yung natitirang chocolate. So, pulot lang tayo. Chocolate droplets. Ayan. Meron na tayong brownies. Tinignan ko yung ilalim niya guys kung maganda yung assemble. So ang total ng expenses ko dito guys is tama, nasa mga 350. Yan. Bago tayo makagawa ng ganitong brownies. Diba? So, i-cool down natin siya guys. Para malagyan natin siya ng toppings tapos mas slice natin. So, babalik tayo mamaya.
Wala yung ulo ko. Ha! Focus lang natin sa brownies. Siya, napalamig ko na. Lagyan na ulit natin ng chocolate droplets. Ayan. Yan, hindi na magme-melt yung chocolate niya dyan, guys. Ididiin ko lang para bumaon. Bumaon yung chocolate, guys. Sana all bumabaon. Yan, masyado yatang marami. So, yan. I-slice tayo, guys. I-slice natin. Slice natin siya para makita natin yung consistency ng brownies. Kung na-perfect ba natin o fluff ang ating brownies. So, yan. Naiwan natin and mag-slice tayo. So, ayan siya. Ayan, ang ating brownies. So, carry na. Tikman na natin.